Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso at sa lakas ng isang paninindigan. Sabi nila, ang katotohanan ay laging mananaig. Ngunit paano kung ang katotohanan ay isang bulong lamang sa isang mundong puno ng sigaw, ng kasinungalingan at kapangyarihan? Ating pakinggan ang kwento ni Laya sa unang kabanata. Ang oyayi ng kamatayan. Ang hininga ni Baby Araw ay singgaan ng bulak. Bawat pagbuga nito ay tila isang munting himig na nagpapakalma sa buong mansyon ng Hacienda del Sol. Para kay Laya Makisig, ang tunog na yun ang pinakamagandang musika sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na kabahayan. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol at sa isang saglit, ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay tila naglaho. Sa mundong ito, kung saan siya ay isang hamak na katulong lamang, si Araw, ang kanyang munting langit. Tulog na, aking munting araw, bulong niya habang marahang idinuyan ng kuna. Ang oyay na kanyang inaawit ay hindi magarbo, isang simpleng himig lamang na baon niya mula sa kanilang probinsya. Ngunit para sa 5 buwang gulang na si Araw, sapat na yon upang ipikit ang mga mata at maglakbay sa mundo ng mga panaginip. Siya ang anghel ng mansyon, isang anghel na walang kamalay-malay sa mga aninong naglalaro sa paligid ng kaniyang kuna. Natigil lamang ang pag-awit ni Laya nang marinig niya ang ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Dumating na sila. Agad niyang inayos ang kanyang uniforme at tumayo ng tuwid, ibinalik ang sarili sa posisyon ng isang manggagawang halos hindi nakikita. Pumasok si Don Sinag Velasco, ang amo ng mansyon, na tila dala ang bigat ng buong mundo sa kaniyang mga balikat. Mataas, matipuno, at may awtoridad sa bawat hakbang. Ngunit ang mga mata nito ay laging malamig, lalo na kapag napapatingin sa mga tulad ni Laya. Dinaanan lang siya nito na parang hangin. Ang tingin ay diretso lamang sa nakasabit na painting sa dingding. Kasunod nito, si Ma'am Marikit Soliman, ang kaniyang magandang nobya. Balot sa kinang ng alahas at bango ng mamahaling pabango, si Marikit ay parang isang diwata. Ngunit ang kaniyang mga ngiti ay hindi kailanman umaabot sa kaniyang mga mata. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol niya kay Laya, isang sulyap na puno ng pagtatasa at pagmamaliit bago ibinaling ang atensyon kay Sinag. Mahal, mukhang mahimbing na ang tulog ng ating prinsipe, malambing na sabi ni Marikit, ngunit hindi man lang lumapit sa kuna. Good, I need to finish some work, sagot ni Sinag, at naglakad na patungo sa kaniyang opisina. Naiwan si Marikit sa sala at si Laya na tahimik na nagmamasid. Dahil gabi na, inakala ni Laya na tapos na ang kanyang trabaho. Ngunit tinawag siya ni Marikit. Laya, hindi pa tapos ang paglilinis sa may silid-aklatan. Siguraduhin mong walang ni isang alikabok doon bago ka umuwi. Utos nito bago tumalikod at umakyat sa hagdanan. Walang pakiusap, isang direktang utos. Tumango na lamang si Laya. Sanay na siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit panlinis at tahimik na nagtungo sa silid-aklatan, nakatabi lamang ng maliit na opisina ng personal secretary ni Sinag, si Ricardo Vasquez, o Lino, gaya ng tawag nila. Habang nagpupunas ng mga libro, narinig niyang bumukas ang pinto ng opisina ni Lino. Hindi niya ito pinansin, iniisip na marahil ay may kukunin lamang ang sekretaryo. Ngunit narinig niya ang boses ni Marikit, mahina, ngunit malinaw. Sigurado ka bang walang makakahalata, Lino? Nag-init ang mga tenga ni Laya. Bakit nasa opisina ni Lino si Ma'am Marikit ng ganoong oras ng gabi? Ako ang bahala, Marikit. Ang plano ay perpekto, sagot ni Lino. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa istasyon ng tren, sa gitna ng maraming tao,
doon natin gagawin isang mabilis na pagkawala. Isisi natin lahat sa dating yaya na tinanggal mo. Sasabihin nating bumalik siya para maghiganti. Nabitawan ni Laya ang basahan, nanlamig ang kanyang mga kamay at nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Anong pinag-uusapan nila? At ang pera? Tanong ulit ni Marikit. Sigurado ka bang ibibigay ni Sinag ang malaking halaga na yon nang walang maraming tanong? Sa oras na ang buhay ng kanyang nag-iisang araw ang nakataya, kahit ang buong yaman niya ay ibibigay niya. Sagot ni Lino, may halong tawa sa dulo. At sa oras na makuha natin ang pera, tayo na ang magpapasya kung isasauli pa ba natin ang bata. O hindi na. Hindi na makahinga si Laya. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na tila maririnig na mula sa labas. Ang pinag-uusapan nila, ang plano nila, ay para kay Baby Araw. Hindi isang simpleng kidnapping para sa pera. May mas malalim, mas madilim na balak sa likod nito. Isang balak na maaaring maging katapusan ng buhay ng inosenteng sanggol na kaniyang inaalagaan. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay. Nanginginig siyang nagtago sa likod ng isang mataas na estante, ang isip ay gulong-gulo. Hindi ito maaari. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Ngunit ano ang magagawa ng isang tulad niya? Isang hamak na katulong na ang salita ay walang bigat laban sa salita ng isang Marikit Soliman? Sino ang maniniwala sa kanya? Baka siya pa ang pagbintangan at tuluyang mapahamak. Sumilip siya mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya si Lino at Marikit na magkayakap, isang halik na puno ng pagnanasa at kasakiman ang kanilang pinagsaluhan. Sila ay magkasabwat, hindi lang sa krimen, kundi sa isang lihim na relasyon. Nang marinig niya ang kanilang mga yabag papalayo, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid-aklatan at nagtungo sa kusina. Sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa bintana. At mula roon ay tanaw niya ang mga ilaw ng paparating na tren sa di kalayuan. Ang istasyon ng tren. Doon nila gagawin ang kanilang masamang balak. Napatingin siya sa kanyang luma at basag na cellphone. Sino ang tatawagan niya? Ang pulis? Si Don Sinag na hindi man lang siya tinitingnan. Walang maniniwala sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang mahimbing na tulog ni Baby Araw, ang inosenteng mukha nito at ang pagtitiwala sa mga mata nito tuwing siya'y inaawitan, isang desisyon ang nabuo sa kaniyang puso. Kung walang maniniwala sa kanya, kung walang tutulong sa kanya, kung kailangan niyang kalabanin ang mundo para sa kaligtasan ng batang yon, gagawin niya. Hindi niya hahayaang ang oyayi na inaawit niya para kay Araw ay maging isang oyayi ng kamatayan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Ang bawat segundo ay tila ginto na hindi maaaring masayang. Mabilis na nagpalit ng damit si Laya. Isang luma at maluwag na bestida. Isang malaking alampay na maipantatakip sa kalahati ng kanyang mukha. At isang sombrerong isinuksok niya sa ulo upang itago ang kanyang buhok. Simple. Ngunit sapat na upang hindi siya agad makilala. Hindi siya pwedeng magkamali. Tahimik siyang lumabas ng mansyon gamit ang pinto sa likod, doon sa daanan ng mga katulong. Ang gabi ay malamig at ang hangin ay tila bumubulong ng panganib. Sa di kalayuan, natanaw niya ang sasakyan ni Lino na papalabas na ng malaking tarangkahan ng hasyenda. Sa loob niyon, sigurado siya ay naroon si Baby Araw at ang demonyong nagbabalat kayong anghel na si Marikit. Hindi siya nag-isip pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa madilim na kalsada, palayo sa liwanag ng mansyon, patungo sa sakayan ng tricycle sa kanto. Manong, sa istasyon ng tren. Pakibilisan po. Hingal niyang pakiusap sa driver, ang boses ay nanginginig sa kaba at pagmamadali.
Bawat metro na tinatakbo ng tricycle ay isang pagtaas ng tensyon sa kaniyang dibdib. Paano kung mahuli siya? Paano kung huli na ang lahat? Pinanghawakan niya ang kaniyang pananampalataya. Ang tanging baon niya, bukod sa tapang na bigla na lamang isinilang sa kaniyang puso. Pagdating sa istasyon, ang bumungad sa kanya ay ang ingay at gulo ng mga taong nag-aabang ng huling biyahe ng tren. Perpektong lugar para sa isang krimen. Madaling magtago, madaling mawala. Ibinayad niya ang driver at mabilis na pumasok. Ang mga mata ay abalang hinahanap ang 2 taong nais niyang ibaon sa lupa. At doon, sa isang sulok malapit sa hintayan, nakita niya sila. Si Lino. Buhat-buhat si Baby Araw na tila isang mapagmahal na alalay. At si Marikit. Panay ang sulyap sa kaniyang relo. Ang mukha ay balot ng pagkainip. Naghahanap si Laya ng lugar kung saan hindi siya mapapansin. Sa likod ng isang poste, sapat na upang makita ang bawat galaw nila. Naghintay siya. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Bigla, tumayo si Marikit. Inayos nito ang damit, huminga ng malalim, at pagkatapos ay isinigaw ang isang kasinungalingang yumanig sa buong istasyon. Ang anak ko! Nawawala ang anak ko! Tulong! May kumuha sa anak ko! Ang kaniyang sigaw ay puno ng desperasyon. Ang mga luha ay agos-agos sa kaniyang pisngi. Isang perpektong pag-arte. Ang mga tao sa paligid ay nagkagulo. Ang mga gwardiya ay agad na lumapit. Habang ang lahat ng atensyon ay nakay Marikit, doon kumilos si Lino. Nakita ko, may babaeng tumakbo papunta doon. Sigaw ni Lino. Itinuturo ang direksyon patungo sa dulo ng platform, kung saan madilim at walang gaanong tao. Nagkunwari siyang hinahabol ang katang-isip na magnanakaw, habang tulak-tulak ang stroller, kung saan nakalagay si Baby Araw. Sinundan sila ni Laya, patungo sila sa panganib. Habang ang mga gwardiya at ilang usisero ay tumutulong sa paghahanap sa ibang direksyon, si Lino ay patuloy na naglakad patungo sa madilim na bahagi ng riles. Walang nakapansin sa kanya. Walang sino man maliban kay Laya. At doon, narinig niya ang tunog na kinatatakutan niya, ang ugong ng paparating na tren. Malayo pa, ngunit papalakas. Nakita ni Laya ang ginawa ni Lino. Itinulak nito ang stroller, iniwan sa gitna ng daanan, malapit na malapit sa riles ng tren. Pagkatapos ay mabilis itong nagtago sa likod ng isang haligi, naghihintay. Ang plano ay malinaw na ngayon sa isip ni Laya. Hindi ito isang kidnapping, isa itong pagpatay, isang aksidente na magmumukhang kapabayaan ng kidnapper. Ang busina ng tren ay umalingaw-ngaw, isang nakabibinging sigaw ng kamatayan. Ang mga ilaw nito ay sumisilaw, papalapit ng papalapit. Wala ng pag-iisip, wala ng takot. Tanging ang imahe na lamang ni Baby Araw ang nasa isip ni Laya. Mula sa kaniyang pinagtataguan, lumabas siya at tumakbo. Isang takbong hindi niya alam na kaya pala niyang gawin. Ang hangin ay humahampas sa kaniyang mukha, ang sigawan ng mga tao, at ang ingay ng tren ay nawala. Tanging ang mabilis na tibok ng kaniyang puso, at ang stroller na papalapit sa kanya, ang kaniyang naririnig at nakikita. Ilang pulgada na lang, ang lupa ay nayayanig. Ang metal na tunog ng mga gulong ng tren sa riles ay nakakakilabot. Sa isang huling desperadong pagtalon, narating niya ang stroller. Hinawakan niya ito ng buong lakas at hinila patalikod. Kasabay ng paghila niya, ang dambuhalang tren ay dumaan na tila isang halimaw. Ang malakas na hangin mula dito ay halos magpatumba sa kanya. Niyakap niya ang stroller. Naramdaman niya ang pag-iyak ni Araw sa loob. Ligtas siya. Ligtas ang bata. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ngunit sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Nang iangat niya ang kaniyang ulo,
Ang nakita niya ay ang gulat ng mga mata ni Lino at Marikit. Ang kanilang perpektong plano ay nawasak na. Ngunit ang gulat sa mukha ni Lino ay mabilis na napalitan ng isang nangising demonyo. Mabilis siyang kumilos. Bago pa man makapagsalita si Laya, bago pa man niya maipaliwanag ang nangyari, sumigaw si Lino ng buong lakas. Itinuturo siya. Hulihin niyo siya! Ayan siya! Siya ang kumuha sa bata. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang opisina ay tila hindi sapat upang palamigin ang ulo ni Sinag Velasco. Tambak ang mga papeles, sunod-sunod ang mga tawag. Sa mundong kaniyang ginagalawan, ang bawat minuto ay katumbas ng milyones. Ngunit isang tawag ang nagpatigil sa lahat. Nang magring ang kaniyang telepono at makita ang pangalan ni Marikit, isang iritasyon ang gumuhit sa kaniyang mukha. Ngunit nang sagutin niya ito, hindi ang malambing na boses nito ang naririnig niya, kundi isang humihikbing sigaw na puno ng purong takot. Sinag, si Araw, tulungan mo ako. Kinuha nila si Araw. Sa isang iglap, ang lahat ng numero, kontrata, at problema sa negosyo ay naglaho. Isang pangalan na lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, Araw, ang kanyang anak. Nasaan ka? Sigaw niya sa telepono habang mabilis na dinampot ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng opisina. Sa istasyon ng tren, bilisan mo, mahal, parang awa mo na. Hindi na niya pinatapos ang sinasabi nito. Ang daan patungong istasyon ay naging isang malabong guhit ng mga ilaw at anino. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ng kanyang anak. Ang munting anghel na nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang pagod. Paano ito nangyari? Ang hacienda ay may mahigpit na seguridad. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Pagdating niya sa istasyon, ang eksena ay mas magulo pa sa kanyang inaasahan. May mga pulis, mga gwardiya, at mga taong nagkukumpulan. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Marikit, nakasandal sa isang poste. Ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit hindi ito ang unang hinanap ng kanyang mga mata. Nasaan ang anak ko? Tanong niya sa lahat, sa kahit sinong maaaring sumagot. At doon, sa dulo ng platform, sa ilalim ng isang madilim na ilaw, nakita niya isang figura. Isang babae, at sa mga bisig nito ay si Araw, ligtas, umiiyak, ngunit ligtas. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napalitan ng isang matinding pagkalito. Ang babaeng may hawak sa kanyang anak ay hindi isang estranghero, si Laya, ang kanilang katulong. Bago pa man niya maproseso ang lahat, tumakbo si Marikit patungo sa kanya. Sinag! Ayan siya! Diyos ko, Sinag! Muntik na niyang itulak sa riles ang anak natin. Yumakap si Marikit sa kanya, nanginginig sa takot. At sa isang iglap, ang pagkalito sa isip ni Sinag ay naging purong galit. Tumingin siya kay Laya, ang babaeng iyon na mukhang maamo, na binigyan niya ng trabaho at tinulungan. Siya, isang kidnapper, isang mamamatay tao? Mabilis siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya si Araw mula sa mga bisig ni Laya, na tila ba nandidiring madikit man lang sa balat nito. Niyakap niya ang kaniyang anak, hinalikan ito sa noo, at sinuri kung meron itong kahit isang galos. Salamat sa Diyos. Wala. Sir, hindi po totoo. Nagsimulang magpaliwanag si Laya, ang mga mata ay puno ng luha. Sila po, si Ma'am Marikit at si Lino. Sila ang may plano. Manahimik ka! Sigaw ni Sinag. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat sa paligid. Ang lamig sa kaniyang boses ay kayang magpayelo ng apoy. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Marikit. Traidora ka! Ang mga gwardiya ng hacienda na kasunod niyang dumating ay agad na humawak sa magkabilang braso ni Laya. Nagpumiglas ito, ang muka ay puno ng desperasyon. Pakiusap, Sir Sinag. Pakinggan niyo po ako. May ebidensya po ako. Maililigtas ko kayo sa kanila. Ngunit para kay Sinag,
Ang mga salita ni Laya ay ingay na lamang. Isang kasinungalingan mula sa isang taong nagtangkang kunin ang kanyang pinakamamahal na yaman. Sa kaniyang harapan, si Marikit ay biglang nanghina at nawalan ng malay na mabilis niyang sinalo. Ang perpektong imahe ng isang ina na dumanas ng matinding trauma. Paano niya pagdududahan ang babaeng ito at paano niya paniniwalaan ang isang hamak na katulong na ang mga mata ay hindi maipinta sa gulat at takot. Para kay Sinag, iyon ay ang mga mata ng isang taong nahuli sa akto. Tumingin siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkasuklam. Ang tingin na yon ay mas masakit pa sa sampal. Isang tingin na nagsasabing wala itong halaga, na isa itong basura. Palayasin niyo yan. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay walang emosyon. Ilabas niyo siya sa paningin ko. Siguraduhin niyong hindi ko na makikita ang pagmumukha niya kailanman. Sir, hindi po. Maniwala po kayo. Huling sigaw ni Laya habang kinakaladkad siya palayo. Sa gitna ng pagpupumiglas, isang mabilis na kilos ng kamay ang ginawa niya. May kung anong maliit na bagay siyang isinililid sa bulsa ng kaniyang coat. Isang kilos na napakabilis, hindi na malaya ni Sinag na abala sa pagsalo kay Marikit. Ang mga iyak at pakiusap ni Laya ay unti-unting humina habang inilalayo siya, hanggang sa tuluyan ng nilamon ng ingay ng istasyon. Binuhat ni Sinag si Marikit, habang sa kabilang kamay ay mahigpit na yakap si Araw. Ang kaniyang pamilya, ang kaniyang responsibilidad, at muntik na silang mawala dahil sa isang babaeng pinagkatiwalaan niya. Dalhin niyo na si Marikit sa sasakyan, mariin niyang utos sa isang tauhan. Tawagan ng abogado. Titiyakin kong mabubulok sa kulungan ng babaeng iyon. Habang naglalakad siya palayo sa eksena, papalayo sa babaeng sumira sa kaniyang tiwala, hindi niya namalayan ang malamig at matigas na bagay na nasa loob ng kaniyang bulsa. Isang piraso ng katotohanang pilit na isiniksik sa gitna ng naglalagablab na kasinungalingan. Para sa kanya, ang gabi ay tapos na. Ang panganib ay naalis na. Hindi niya alam. Ang tunay na panganib ay ang babaeng walang malay sa kanyang mga bisig. Ang 4 na sulok ng inuupahan niyang kwarto ay tila unti-unting lumiliit, unti-unting sinasakal ang kanyang paghinga. Pagkatapos siyang itaboy na parang isang basahan mula sa hasyenda, ang tanging kanlungan ni Laya ay ang maliit na espasyong ito, kung saan ang tanging saksi sa kaniyang mga luha ay ang mga anino sa dingding. Dito, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng lalong pag-iisa. Umupo siya sa gilid ng kaniyang lumang papag. Ang mukha ay ibinaon sa nanginginig niyang mga palad. Ang sakit ng pagpaparatang, ang bigat ng kasinungalingan, at higit sa lahat, ang hapdi ng tingin ni Sinag Velasco. Isang tingin na humuhusga, puno ng galit at pandidiri, ay paulit-ulit na sumasaksak sa kaniyang puso. Ngunit sa gitna ng pagtangis, isang alaala ang bumalik sa kanya, ang nangiti ni Baby Araw, ang maliliit nitong kamay na humahawak sa kaniyang daliri, ang inosenteng mukha na naging dahilan kung bakit siya naririto ngayon sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang iyon. At naalala niya ang malamig at matigas na bagay sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang kinuha ang USB. Isang maliit at itim na bagay na nahulog mula kay Lino sa gitna ng kaguluhan sa istasyon. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kaniyang huling baraha. Ngunit paano niya malalaman kung ano ang laman nito? Kinabukasan, kahit nanginginig pa sa takot, pinilit niyang lumabas. Nagsuot siya ng sombrero at salamin upang hindi gaanong makilala at nagtungo sa pinakamalapit na internet cafe. Bawat anino sa paligid niya ay tila isang panganib. Bawat sulyap ng mga tao ay tila isang paghuhusga.
Sa loob ng maliit na cubicle, nanginginig ang mga kamay niyang isinaksak ang USB sa computer. Bumungad sa kanya ang ilang folder. Ang una niyang binuksan ay naglalaman ng mga spreadsheet, mga bank transfer, mga dokumento na hindi niya lubos maintindihan, ngunit halatang may kinalaman sa malaking halaga ng pera na inililipat mula sa kumpanya ni Sinag patungo sa mga account na hindi pamilyar. Ito ang pandaraya. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kaniyang mundo ay ang laman ng pangalawang folder, mga audio recording. Kinuha niya ang headset at nanginginig na pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Marikit, malamig at puno ng pagkalkula. Simple lang, Lino. After the ransom is paid, the child disappears. An accident. People will sympathize with Sinag, and I will be there to comfort him. He will be putty in my hands. Sinundan ito ng tawa ni Lino, isang tawang tila tunog ng demonyo. At ang Velasco fortune, atin na. Matagal ko nang pinangarap to, Marikit. Ang makita si Sinag na lumuhod, na mawalan ng lahat. Hindi na niya kinaya. Tinanggal niya ang headset. Ang mukha ay namumutla. Ang kanilang kasamaan ay mas malalim pa sa kaniyang inakala. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti at purong kasakiman. Ang USB na ito ang katibayan ng lahat. Nagmamadali niyang kinopya ang mga files sa isang cloud storage na ginawa niya bago nag-log out. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang humingi ng tulong. May naalala siyang isang dati niyang kaibigan, isang reporter. Siya marahil ay makikinig. Ngunit habang naglalakad siya sa isang masikip na eskinita pauwi, dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang humarang sa kaniyang dinaraanan. Laya makisig, di ba? Tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon. Nanigas si Laya sa kaniyang kinatatayuan. Paano nila nalaman ang pangalan niya? Paano siya natunton? Huwag ka nang makialam sa hindi mo dapat pakialaman, sabi ng kasama nito habang dahan-dahang lumalapit. Matalino kang babae. Kalimutan mo na ang nakita mo, ang narinig mo. Masarap mabuhay, hindi ba? Ang banta ay malinaw. Hindi sila nananakit, ngunit ang bigat ng kanilang mga salita ay sapat na para manghina ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay umalis sila na parang walang nangyari, iniwan siyang nanginginig sa takot sa gitna ng eskinita. Sinusundan siya. Bawat galaw niya ay binabantayan. Pagdating niya sa kaniyang kwarto, nanginginig niyang isinara ang pinto at isinandal ang likod dito. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Wala siyang matatakbuhan, wala siyang mapagkakatiwalaan. Biglang nag-vibrate ang kaniyang luma at basag na cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kung mahal mo pa ang pamilya mo sa probinsya, manahimik ka na lang. Ang mensahe ay walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Lino, ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay naputol. Ang pamilya niya. Idinadamay na nila ang kanyang pamilya. Tumingin siya sa USB na nasa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Ang bagay na yon, ito ang susi sa katotohanan, ang magpapalaya sa kanya at magbibigay hustisya kay Araw. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang kanyang hatol ng kamatayan. Ang paggamit nito ay maaring maging katapusan hindi lang ng buhay niya, kundi pati na rin ng mga taong pinakamamahal niya. Napapalibutan na siya ng mga pader. Mga pader ng pananahimik na itinayo ng takot at kapangyarihan, at siya, nag-iisa sa loob, ay walang ibang pagpipilian kundi ang manahimik o mamatay. Lumipas ang ilang araw. Sa ibabaw, ang lahat sa Hacienda del Sol ay bumalik na sa dati. Ang katahimikan ay muling namayani, ang mga gawain ay nagpatuloy. Ngunit para kay Sinag Velasco, ang katahimikang ito ay may kakaibang bigat. Isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pagkabalisa. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa normal. Nagtatrabaho siya sa araw at sa gabi, ginugugol niya ang oras sa kaniyang anak. Ngunit may isang bagay na mali.
Isang bagay na hindi niya matukoy. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Marikit, masaya nitong ipinakita ang isang bagong kwintas na diamante na nakasabit sa leeg nito. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng chandelier, isang simbolo ng karangyaan. "Tingnan mo, mahal, regalo ko para sa sarili ko," sabi ni Marikit. Ang nangiti ay abot tenga. "Para naman makalimutan ko kahit paano ang masamang nangyari. We deserve to be happy again, di ba?" Tumango lamang si Sinag, ngunit isang munting tinik ang bumaon sa kanyang isipan. Ang halaga ng kwintas na yon ay hindi biro. At sa gitna ng katotohanang muntik nang mawala ang kanilang anak, ang pagbili ng ganoong kamahal na alahas ay tila wala sa lugar. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Marahil ay paraan lang talaga ito ni Marikit upang makalimot. Kinabukasan, ipinatawag niya si Lino sa kanyang opisina. Ang insidente sa istasyon ay nag-iwan ng malaking leksyon. "Lino, I want a full security upgrade for the entire hacienda. Double the cameras, hire more guards. I want this place to be a fortress. I want my son to be safe." Inaasahan niyang sasang-ayon agad si Lino. Ngunit sa halip isang bahagyang pag-aatubili ang nakita niya sa mukha nito. "Sir, a full upgrade would be very expensive at kakatapos lang po ng insidente, baka isipin ng iba ay nagpapanik na tayo. The current system is state-of-the-art. Siguro po, we should wait for things to cool down first." Kumunot ang noo ni Sinag. "My son's safety is not about budget or appearances, Lino. I want it done. Immediately." "Masusunod po, sir." Mabilis na sagot ni Lino, ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Sinag ang mabilis na pagigting ng panga nito bago ni ito tumalikod. Bakit tila ayaw ni Lino na dagdagan ng seguridad? Hindi ba't dapat ay siya ang unang sumuporta dito bilang kaniyang kanang kamay? Ang maliliit na pagdududang iyon ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kaniyang tiwala. Isang gabi, hindi siya makatulog. Dala ng pagkabalisa, kinuha niya ang kaniyang telepono at tiningnan ang mga litrato ni Araw. Binalikan niya ang mga nakaraang buwan. Mga ngangiti, mga tawa, mga unang sandali. At doon, isang litrato ang nakakuha ng kaniyang pansin. Hindi niya maalalang kinuhanan niya ito. Marahil ay isa sa mga yaya. Nasa litrato si Araw nakaupo sa kaniyang high chair, nakatingin pa itaas. At sa tabi nito, nakayuko, ay si Laya. Ang nangiti sa mukha ni Laya ay hindi pilit. Ito ay puro, puno ng pagmamahal, habang inaabutan niya ng laruan ng bata. At ang mga mata ni Araw, ang mga mata ng kaniyang anak, ay nakatitig kay Laya na may buong pagtitiwala at saya. Matagal niyang tinitigan ang litrato. Ang babae sa larawan ay hindi mukhang isang halimaw. Ang koneksyon nila ng kanyang anak ay totoo. Bigla, ang huling mga salita ni Laya sa istasyon ay bumalik sa kanyang alaala. "Pakiusap, Sir Sinag. Pakinggan niyo po ako. May ebidensya po ako." Ang desperasyon sa boses nito, ang takot sa mga mata nito. Paano kung hindi iyon takot ng isang taong nahuli, kundi takot ng isang taong walang kalaban-laban? Kinagabihan, sa kaniyang panaginip, hindi na mukha ni Araw ang kaniyang nakita, kundi ang mga mata ni Laya. Puno ng luha, puno ng pakiusap, paulit-ulit na bumubulong. "Maniwala po kayo." Hindi na niya natiis. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Tinawagan niya si Mang Nestor, ang dati nilang pinuno ng seguridad na nagretiro na. Isang taong matagal nang nagsilbi sa pamilya Velasco at kilala sa kanyang katapatan. "Mang Nestor, kumusta na po kayo?" Bungad niya. "Sir Sinag, napatawag po kayo. Ayos lang naman po ako. Kayo po, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nabalitaan ko po ang nangyari. Mabuti na lang at ligtas ang bata." "Salamat po, Mang Nestor. May itatanong lang sana ako."
Tungkol sa katulong na si Laya Makisig. Kilala niyo po ba siya? Narinig ni Sinag ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Oo, sir. Ako pa nga po ang nagrekomenda sa kanya. Matino pong bata yan. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa tagal ko po sa hasyenda, kilala ko na po ang mga taong may mabuting puso at may masamang balak. Si Laya, nasa mabuti po iyan. Kaya labis ko pong ipinagtaka ang ibinintang sa kanya. Hindi po gagawa ng ganoon yung bata. Ang mga salita ni Mang Nestor ay tila isang malakas na sampal kay Sinag. Ngunit bago pa siya makasagot, may idinugtong pa ito. Isang pahayag na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. May isang bagay lang po akong ipinagtataka hanggang ngayon. Sir, ikasama na kama. Huminto sandali si Mang Nestor. Inutos po kasi sa akin ni Lino na patayin ang ilang CCTV camera sa may garden area sa mismong gabi po ng insidente. Ang mga araw ay naging isang walang katapusang siklo ng takot para kay Laya. Ang banta sa kaniyang pamilya ay isang tanikalang nakapulupot sa kaniyang leeg, humihigpit sa bawat paghinga niya. Ang USB ay nanatiling nakatago sa ilalim ng kaniyang unan, isang paalala ng katotohanang kaya niyang ilantad at ng panganib na kaakibat nito. Naisip niyang itapon na lang ito, kalimutan ng lahat, at bumalik sa probinsya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang walang malay na mukha ni Baby Araw. Paano niya matatalikuran ang isang batang nasa bingit ng kamatayan, lalo na't ang mga may balak nito ay ang mga taong dapat na nagpoprotekta sa kanya? Hindi. Hindi niya kayang mabuhay ng may dalang ganoong konsensya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukhang laging may kasamang mabait na ngiti at magaspang na mga palad. Si Mang Isko, ang dati nilang hardinero sa hasyenda. Isang matandang lalaki na nagretiro, ngunit sa lahat ng empleyado doon, siya lang ang kumakausap kay Laya na parang isang kapantay, isang kaibigan. Naalala pa niya, madalas siyang binibigyan nito ng mga pinitas na bulaklak para ilagay sa kanyang kwarto. Isang desperadong ideya, ngunit siya na lang ang natitira niyang pag-asa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naglakas loob siyang lumabas. Nagsuot siya ng damit na iba sa kanyang karaniwang isinusuot at tinakpan ang buhok ng isang lumang bandana. Sumakay siya ng 2 jeep at naglakad sa isang masukal na daan patungo sa maliit na baryo kung saan alam niyang nakatira si Mang Isko. Bawat sasakyang dumaraan, bawat taong nakatingin ay nagpapatindig ng balahibo sa kaniyang batok. Ang bahay ni Mang Isko ay maliit lamang, gawa sa kahoy at napapalibutan ng isang hardin ng mga namumulaklak na halaman. Isang paraiso kumpara sa impyernong kaniyang pinanggalingan. Kumatok siya sa pinto. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nang bumukas ang pinto, ang mabait na mukha ni Mang Isko ang bumungad sa kanya. Ngunit agad itong napalitan ng gulat at pag-aalala. Laya, Hija, anong ginagawa mo rito? Bulong nito habang mabilis siyang pinapasok at isinara ang pinto. Delikado ang ginagawa mo. Pinaghahanap ka ng mga tao ni Don Sinag. Alam ko po, sagot ni Laya. Ang boses ay nanginginig. Kaya po ako nandito. Kayo na lang po ang mapagkakatiwalaan ko. Ang takot sa mga mata ng matanda ay malinaw. Ayaw nitong masangkot sa gulo. Ngunit nang makita nito ang desperasyon at mga luha sa mga mata ni Laya, lumambot ang ekspresyon nito. Halika, maupo ka muna at magpalamig. Nang medyo kumalma na si Laya, isinalaysay niya ang lahat. Mula sa narinig niyang pag-uusap, sa nangyari sa istasyon, hanggang sa mga banta na kaniyang natanggap. Sa una, si Mang Isko ay nakikinig lang, ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang mabait si Laya, ngunit ang mga paratang nito ay mabigat. Mang Isko, alam ko pong mahirap paniwalaan, sabi ni Laya
at inilabas niya ang kanyang cellphone at isang maliit na earphone. Kinuha niya ang USB at isinaksak ito sa telepono gamit ang isang adapter. Pero pakiusap po, pakinggan niyo po ito. Ipinatong niya ang earphone sa tenga ng matanda at pinatugtog ang isang maikling bahagi ng audio recording. Ang bahagi kung saan malinaw na pinag-uusapan ni Marikit at Lino ang pag-aayos ng isang aksidente para kay Araw. Habang tumutugtog ang recording, kitang-kita ni Laya ang pagbabago sa mukha ni Mang Isko. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng galit. Ang mga kamay nitong nakapatong sa mesa ay unti-unting naging kamao. Pagkatapos ng recording, tinanggal ni Mang Isko ang earphone. Ang mga mata ay nanlilisik. Walang kaluluwa, mahinang sabi nito. Mga demonyo sila. Bigla, tila may naalala ang matanda. Ngayon, naiintindihan ko na. May mga pagkakataong nakikita ko si Lino at Marikit na nag-uusap sa hardin, sa lugar na akala nila ay walang nakakakita. Ang mga tinginan nila, hindi mga tingin ng isang amo sa isang sekretaryo. At si Ma'am Marikit, ni minsan, hindi ko nakita na ngumiti siya ng totoo sa harap ni Baby Araw. Laging isang pagpapanggap. Ang mga salita ni Mang Isko ang kumpirmasyong kailangan ni Laya. May naniniwala na sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Ano pong gagawin ko, Mang Isko? Tanong niya. Ang boses ay basag. Natatakot po ako para sa pamilya ko. Tinitigan siya ni Mang Isko. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hija, ang katotohanan ay parang halaman. Kailangan itong itanim sa tamang lupa para lumago. Hindi natin pwedeng basta na lang ibigay o ito. Kailangan nating mahanap ang tamang pagkakataon. Pero paano po? Nag-isip ng malalim ang matanda. Hindi na naniniwala sa iyo si Don Sinag. Ang kailangan natin ay maiparating sa kanya ang ebidensyang ito sa paraang hindi niya matatanggihan, sa paraang siya mismo ang makakatuklas. Huminto ito sandali at isang ideya ang nabuo sa isipan nito. May malaking charity party na gaganapin sa hasyenda sa Sabado, maraming tao. Ming, abala ang lahat. Iyon na ang pagkakataon natin. Ako ang gagawa ng paraan para makapasok sa opisina ni Don Sinag at iwan ang USB na ito. Kailangan niyang malaman ng totoo para na rin sa kaligtasan ng kanyang anak. Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Laya. Isang mapanganib na plano, ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Salamat po, Mang Isko, sabi niya. Ang mga luha ng pasasalamat ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala, Hija, sagot ng matanda. Tinatapik ang kanyang balikat. Sa isang hardin, kailangang bunutin ang mga damo para mamukadkad ang mga bulaklak. Panahon na para bunutin ang mga damo sa Hacienda del Sol. Ang Hacienda del Sol ay naliligo sa liwanag at musika. Ang taunang charity party ay isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinaka-impluensyal na tao sa lipunan. Ang mga halakhakan ay umaalingaw-ngaw, ang tunog ng mga kopita ay nagsasalitan, at ang mga ngiti ay kasingkinang ng mga alahas na suot ng mga bisita. Ngunit para kay Sinag Velasco, ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap. Habang nakikipag-usap siya sa mga kasosyo sa negosyo, ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Ang mga salita ni Mang Nestor ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang utak. Inutos po kasi sa akin ni Lino na patayin ang ilang CCTV camera sa mismong gabi po ng insidente. Isang simpleng pahayag, ngunit yumanig ito sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi na niya matiis ang pagkukunwari. Nagdahilan siyang may kukunin lamang
at naglakad palayo sa damdong patungo sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan nang maisara niya ang pinto. Kailangan niyang mag-isip habang papaupo na siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad, isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit, itim na USB drive. Hindi ito sa kanya. Sa tabi nito ay isang maliit na piraso ng papel. Nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. 3 salita lang ang nakasulat sa isang pamilyar ngunit magaspang na sulat kamay. Para kay Araw. Ang sulat ni Mang Isko. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba? Ito na ba ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya? Walang pag-alinlangan. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito. Sa loob, may ilang audio files at mga dokumento. Pinili niya ang isang audio file na may petsa ng araw bago mangyari ang insidente sa istasyon. Isinuot niya ang kanyang earphones. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Lino at Marikit. Malamig ang kanyang dugo. Ngunit ang pinag-uusapan nila ay hindi tungkol sa kidnapping. Tungkol ito sa isang malaking halaga ng pera. Nailipat mo na ba ang 10 milyon sa offshore account? Tanong ni Marikit. Oo, ginawa kong mukhang investment para sa isang bagong proyekto. Hindi ito mapapansin ni Sinag. Masyado siyang abala. Mayabang na sagot ni Lino. 10 milyon. Ang halaga ay sapat na para magdulot ng malaking problema sa kumpanya. Ito na. Ito ang ebidensya ng kanilang kataksilan. Ngunit nasaan ang tungkol kay Araw? Bago pa niya mabuksan ang iba pang files, may kumatok sa pinto. Si Marikit. Mahal, okay ka lang ba? Kanina ka pa hinahanap ng mga bisita. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tinanggal ni Sinag ang earphones, ang muka ay seryoso at malamig. Isara mo ang pinto, Marikit. Kailangan nating mag-usap. Naramdaman marahil ni Marikit ang tensyon sa hangin. Sumunod ito at isinara ang pinto. Anong problema? Hindi siya sumagot. Sa halip, pinindot niya ang play. At ang usapan nila ni Lino tungkol sa 10 milyon ay muling umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marikit. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng takot. Nang matapos ang recording, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ano ito, Marikit? Ipaliwanag mo. Sa isang saglit akala niya ay aamin na ito, ngunit mali siya. Ang takot sa mga mata ni Marikit ay biglang napalitan ng sakit at pighati. Mga luhang hindi niya inaasahan ang nagsimulang mamuo sa gilid ng mga mata nito. Hindi ka nagtitiwala sa akin? Basag ang boses nitong tanong. Paano ako magtitiwala pagkatapos kong marinig yan? Galit niyang sagot. Iyon, humikbi si Marikit. Iyon ay para sa kinabukasan ni Araw. Isang sorpresang investment na matagal ko nang plinano para sa kanya. Lihim kong ginawa dahil gusto kitang sorpresahin sa kaarawan mo. Gusto kong patunayan na hindi lang ako isang palamuti sa tabi mo, na kaya ko ring palaguin ang pera para sa anak natin. Ang mga salita nito ay tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Bakit si Lino ang kasama mo sa plano? Dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan ko sa loob ng kumpanya na hindi magsusumbong sa'yo para masira ang sorpresa ko. Patuloy nito sa pag-iyak. Sinaninag, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos nating muntik nang mawala ang anak natin, ganito pa rin ang tingin mo sa akin? Isang magnanakaw. Lumapit ito sa kanya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Ito ba ang gusto ng laya na yon? Ang sirain tayo? Ang pagdudahan natin ng isa't isa? Kung oo, nagtagumpay na siya, Sinag. Dahil ngayon,
Mas pinaniniwalaan mo ang isang pirasong ebidensya mula sa isang desperadang katulong kaysa sa babaeng ina ng anak mo. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang kaniyang matigas na paninindigan ay gumuho. Ang galit ay naging hiya. Ang pagdududa ay naging pagsisisi. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marikit at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Paano niya nagawang pagdudahan ito? Ang babaeng dumanas ng trauma para sa kanilang anak? Marikit, I'm sorry, mahina niyang sabi. Hinila niya ito papalapit at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako. Masyado lang akong nag-aalala. Masyado akong natakot. Yumakap pabalik si Marikit, ang mukha ay ibinaon sa kanyang dibdib. Naiintindihan ko, bulong nito. Basta't magtiwala ka lang sa akin, palagi. Pangako, sagot ni Sinag. Hindi na ako magdududa sa'yo. Kailanman. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina, nakatayo si Lino Ramos. Habang pinakikinggan ang tagumpay ng kanilang plano, isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang balita ay dumating na tila isang pako na tuluyang isinara ang kaniyang kabaong. Kinaumagahan pagkatapos ng party, muling nagtungo si Mang Isko sa kaniyang tinutuluyan. Ang mukha ay gusot sa pagkadismaya at panlulumo. Walang nangyari, Hija, sabi nito. Ang boses ay pagod. Narinig ko mula sa isa kong kaibigan sa hasyenda. Nahuli ni Don Sinag si Mama Rikit na may dalang papeles ng investment. Nagalit daw sa simula pero sa huli, naniwala siya sa paliwanag ng babae. Mas lalo pa raw humingi ng tawad si Don Sinag dahil sa pagdududa niya. Gumuho ang mundo ni Laya. Ang kanilang huling pag-asa, ang kanilang pinakamalakas na alas, ay naging abo na lamang. Hindi lang ito isang kabiguan. Isa itong pagkatalo na nag-iwan sa kanya ng absolutong kawalan. Ngayon, mas matibay pa sa bakal ang tiwala ni Sinag kay Marikit. At siya, mas lalo lang siyang nabaon sa kasinungalingan. Paano na po tayo? Tanong niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Umiling lang si Mang Isko, walang maisagot. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Laya ang refleksyon ng sarili niyang pagkatalo. Mag-ingat ka, Laya. Ngayong alam na nilang may nagtangkang magsumbong, sigurado akong hindi na sila basta-basta kikilos. Magiging mas delikado sila. Pag-alis ni Mang Isko, naiwan si Laya sa katahimikan ng kaniyang kwarto. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tila isang pangungutya. Paanong may liwanag pa sa isang mundong puno ng kadiliman? Talo na siya. Ang tanging magagawa na lang niya ay magtago at manahimik habang hinihintay ang hindi maiiwasang katapusan. Muntik na tayo doon, sabi ni Marikit habang naglalakad-lakad sila ni Lino sa pinakaliblib na bahagi ng hardin ng hasyenda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may matigas na tono ng panganib. Ang takot na naramdaman niya sa opisina ni Sinag ay mabilis na napalitan ng isang malamig na galit. Ang matandang hardinerong yon, sigurado akong siya ang may gawa. Sabi ni Lino, ang mga mata ay matalim, pero ang mahalaga ay naniwala sa iyo si Sinag. Muli, napatunayan nating mas matalino tayo. Hindi sapat ang katalinuhan, Lino. Giit ni Marikit, huminto siya at hinarap ito. Ang nangyari kagabi ay isang babala. Hindi titigil ang Laya na yon. Hanggat malaya siya, hanggat hawak niya ang USB na yon para tayong nakatayo sa ibabaw ng bomba na anumang oras ay maaring sumabog, kailangan na nating tapusin ito. Ngayon na. Anong plano mo? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marikit. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kung ang pagdududa ay hindi sapat para maniwala si Sinag, bibigyan natin siya ng isang bagay na hindi niya kayang pagdudahan. Ang takot. Ang sukdulang takot para sa kaligtasan ng kaniyang anak.
Mula sa kanyang bulsa may kinuha si Lino, isang luma at simpleng hair clip na may disenyong paru-paro. Ang hair clip na naiwan ni Laya sa dati nitong locker sa hacienda. Gagamitin natin ang sarili niyang basura laban sa kanya, sabi ni Lino. Perpekto, sagot ni Marikit. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isipan, detalyado at walang awa. Mamayang gabi, kapag tulog na ang lahat, tiyakin mong walang gwardyang malapit sa silid ni araw. Kinagabihan, ang hacienda ay tahimik. Si Sinag ay nasa kaniyang opisina, abala sa pagrepaso ng mga dokumento. Si Baby Araw ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Dahan-dahang pumasok si Marikit sa silid ng bata. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na night lamp. Walang tunog maliban sa mahinang paghinga ng sanggol. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamahal o pag-aalala. Una, binuksan niya ng bahagya ang bintana, sapat para magmukhang may dumaan doon. Pagkatapos, maingat niyang ibinagsak ang ilang laruan sa sahig. Isang maliit na gulo, sapat para magmukhang may naghalughog. Pagkatapos, ginawa niya ang pinakamalamig na bahagi ng plano. Kinuha niya ang matulis na dulo ng kaniyang ballpen at mariin itong iginuhit sa kaniyang braso. Isang mahaba at pulang gasgas, hindi malalim, ngunit sapat na para magmukhang resulta ng isang paglalaban. Kumirot ito, ngunit tiniis niya. Ang kaunting sakit ay walang kwenta kumpara sa yaman na naghihintay sa kanya. At para sa huling akto, lumuhod siya sa tabi ng kuna. Inilagay niya ang hair clip ni Laya sa ilalim nito, bahagyang nakalabas para madaling makita. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng emosyon na kailangan niya. Pagkatapos ay bumuelo siya at sumigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot at desperasyon. Isang sigaw na kayang gisingin kahit ang mga patay. Tulong! May tao dito, ang anak ko. Si Sinag, na nasa kabilang silid lang, ay nataranta. Binitawan niya ang lahat ng hawak niya at tumakbo na parang kidlat patungo sa silid ni Araw. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang bukas na bintana, ang mga laruang nagkalat, at si Marikit nakasubsob sa sahig, umiiyak, at may pulang guhit ng dugo sa kaniyang braso. Marikit, anong nangyari? Sigaw niya habang mabilis na tiningnan si Araw sa kuna na nagising at umiiyak na rin dahil sa gulo. May pumasok, Sinag, humihikbing sabi ni Marikit. Isang anino. Sinubukan niyang kunin si Araw. Nakipag-agawan ako. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lino. Nagkukunwaring natataranta rin. Sir, anong nangyayari? Nagkunwari itong tumutulong sa pag-aayos at pagkatapos ay hindi sinasadyang nakita ang isang bagay sa ilalim ng kuna. Sir, sabi ni Lino, ang boses ay seryoso. Ano po ito? Itinuro niya ang kumikinang na bagay sa sahig. Yumuko si Sinag at pinulot ito. Isang luma at simpleng hair clip na may disenyong paru-paro. Kilala niya ito. Paulit-ulit niya itong nakikitang suot ng iisang tao noon. Si Laya. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Sinag. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang babaeng iyon. Bumalik siya. Bumalik siya para sa kanyang anak. Hindi na ito isang simpleng katulong na nagkamali. Para sa kanya, si Laya ay isang halimaw na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. Sinag, natatakot ako. Umiiyak na sabi ni Marikit. Yumakap sa kanya. Paano kung bumalik siya? Paano kung sa susunod ay hindi na natin siya mapigilan? Pakiusap, gawin mo ang lahat para protektahan ang anak natin. Pakiusap. Ang huling hibla ng pagtitimpi at rason sa isip ni Sinag ay naputol. Ang nangingibabaw na lang ay ang purong galit
at ang primitibong pangangailangan ng isang ama na protektahan ang kanyang supling, kinuha niya ang kanyang telepono. "Ihanda mo ang mga abogado," mariin niyang sabi kay Lino. Pagkatapos ay nag-dial siya ng numero ng hepe ng pulisya na kanyang personal na kakilala. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Chief, kailangan kong ipaaresto ang isang tao. Pangalan niya ay Laya Makisig. Yes, attempted kidnapping, stalking, trespassing, gawin niyo ang lahat. I-issue niyo ang arrest warrant ngayon din." Ang pag-asa ay isang kandila. Sa loob ng maraming araw, pilit itong pinag-aapoy ni Laya sa gitna ng unos. Ngunit ngayon, ang kandila ay tuluyan ng namatay, nilamon ng isang malakas na ihip ng hangin. At ang naiwan na lamang ay ang usok ng pait at ang dilim ng kawalan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang katahimikan ng maliit na paupahan kung saan siya nagtatago ay binasag ng isang malakas at marahas na kalampag sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Isa itong pagbabanta. "Pulis! Buksan mo ang pinto!" Ang sigaw ay tila isang kidlat na gumising sa natutulog niyang kaluluwa. Nanlaki ang kaniyang mga mata sa takot. Hindi maari. Paano? Narinig niya ang mga bulungan ng kaniyang mga kapitbahay sa labas, ang mga usisero na nag-aabang sa kung anong mangyayari. Bago pa man siya makakilos, ang manipis na pinto ng kaniyang kwarto ay bumigay. Pumasok ang 3 pulis na nakauniporme. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. "Laya Makisig?" tanong ng isa, kahit alam na nila ang sagot. Napatayo si Laya, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang tanging suporta niya sa nanghihina ninyang mga tuhod. Anong kailangan niyo?" "Mayroon kaming arrest warrant para sa'yo," sabi ng pulis, habang inilalabas ang isang pirasong papel. "Ikaw ay inaaresto sa kasong attempted kidnapping, trespassing, at stalking, base sa reklamo ni Mr. Sinag Velasco." Ang bawat salitang binitawan ng pulis ay isang matalim na kutsilyong sumaksak sa kaniyang dibdib. Sinag Velasco. Ang pangalan na iyon. Siya mismo ang nagdiin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang pinaniwalaan nilang masama. Ang lahat ng kaniyang sakripisyo ay nauwi sa wala. "Hindi po totoo yan," sigaw niya. Ang boses ay nagmamakaawa. "Wala po akong kasalanan. Isa lang po itong frame-up. Pakawalan niyo po ako." Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat sa harap ng batas na pinapaikot ng mayayaman. Ang isa sa mga pulis ay lumapit at mabilis na ipinosas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang malamig na bakal sa kanyang pulso ay ang pisikal na simbolo ng kanyang pagkatalo. "May karapatan kang manahimik," sabi ng pulis sa isang mekanikal na tono. "Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte." Habang inilalabas siya mula sa kwarto, ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay ay nakatutok sa kanya. Mga matang mapanghusga, puno ng pagtataka at konting awa. Ang dating tahimik na babae sa kwarto bilang 4 ay isa na ngayong kriminal sa kanilang paningin. Ang kaniyang kahihiyan ay kumpleto na. Sa labas, si Mang Isko ay papalapit, may dalang isang supot ng pandesal. Ngunit natigilan ito nang makita ang eksena. Nabitawan niya ang supot, ang tinapay ay gumulong sa maruming semento. Tumakbo siya papalapit. "Sandali! Saan niyo siya dadalhin? Wala siyang kasalanan. Inosente ang batang yan." Sigaw ng matanda. Sinusubukang harangan ang daan ng mga pulis. "Umalis po kayo dyan, tay. Kung ayaw niyo pong madamay," babala ng isang pulis. "Laya, hiha." Sigaw ni Mang Isko. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. Tumingin si Laya sa kanya, ang kanyang nag-iisang kakampi. Sa mga mata niya,
Ipinarating niya ang isang mensaheng walang salita. Salamat sa lahat, pero hanggang dito na lang ako. Ipinasok siya sa loob ng police car. Ang huling imaheng nakita niya, bago isara ang pinto, ay ang walang magawang mukha ni Mang Isko, nakatayo sa gitna ng daan, habang ang mga piraso ng pandesal ay nagkalat sa kanyang paanan. Sa loob ng sasakyan, habang ang sirena ay umaalingaw-ngaw, tumingin si Laya sa labas ng bintana. Ang umaga ay nagsisimula pa lang, ngunit para sa kanya, ang gabi ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga gusali, ang mga tao, ang buhay sa labas, ay tila bahagi na ng isang mundong hindi na niya kailanman mababalikan. Wala nang natira ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. Lahat ay nawala. Ang USB na naglalaman ng katotohanan ay naiwan sa ilalim ng kanyang unan. Isang walang silbing piraso ng teknolohiya na hindi na niya kailanman magagamit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Baby Araw ang muling bumalik. Iniligtas niya ito mula sa tiyak na kamatayan, ngunit sa huli, nabigo siyang iligtas ito mula sa mga halimaw na nakapaligid dito. At siya, ang tanging taong nagtangkang magligtas, ang siyang magbabayad para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata, gumuhit sa kanyang pisngi. Isang luha ng kabiguan, isang luha ng pagsuko. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng sirena at ng bigat ng posas sa kanyang mga kamay, naramdaman ni Laya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Lahat ay nawala. Samantala, sa Hacienda del Sol, nakatayo si Sinag Velasco sa tabi ng bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Tinitingnan niya ang kaniyang natutulog na anak, na ngayon ay binabantayan na ng 2 bagong security guard. Naramdaman niya ang isang guhit ng kapayapaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ligtas na ang kaniyang anak. Ngunit sa gitna ng kapayapaang yon, hindi niya namalayan ang isang bagay na nahulog mula sa isa niyang lumang jacket nang ipalaban niya ito kaninang umaga. Isang bagay na kaniyang nakalimutan, isang maliit na kamera na hugis ballpen. Nahulog ito at gumulong sa ilalim ng isang mesa sa kaniyang walk-in closet. Tahimik na naghihintay ng tamang oras upang ibunyag ang isang katotohanang mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingan. Ang kapayapaan ay isang ilusyon. Iyon ang natutunan ni Sinag Velasco sa loob ng 2 araw mula nang ipaaresto niya si Laya. Sa bawat oras na tinitingnan niya ang kaniyang anak, may kapayapaan siyang nararamdaman dahil ligtas ito. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kaniyang mga mata, ang bumabalik ay ang nagmamakaawang mukha ni Laya. Ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi nito. Wala po akong kasalanan. Sinubukan niyang isantabi ang mga alaala. Isiniksik niya sa isang sulok ng kaniyang isipan na tama ang kaniyang ginawa. Ginawa niya iyon para sa kaniyang pamilya. Para kay Araw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kaniyang walk-in closet para sa isang business trip, napansin niyang may nawawala. Ang kaniyang paboritong ballpen, isang regalo mula sa kaniyang yumaong ama. Hindi ito isang ordinaryong ballpen. Isa itong high-tech na spy camera na binili niya noon, dala ng kuryosidad. Hindi na niya ito nagamit at halos nakalimutan na. Lumuhod siya upang tingnan ang ilalim ng mga mesa at cabinet. At doon, sa ilalim ng isang maliit na mesa, kung saan niya inilalagay ang kanyang mga relo, nakita niya ito. Nakakalat kasama ng ilang alikabok. Pinulot niya ito. Pinunasan at tiningnan. May maliit na ilaw na kumukurap pa rin, baterya. Mayroon pa pala itong charge. Dahil sa pag-usisa, isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Gusto lang niyang makita kung gumagana pa ba ito. Kung ano ang huli nitong na-record. Marahil ay isang boring na business meeting lang. Nang buksan niya ang video file, hindi isang meeting ang bumungad sa kanya.
Ang anggulo ay mababa, mula sa sahig, nakatutok pa itaas. Ang nakikita niya ay ang pamilyar na paligid ng silid ni araw. Ang petsa at oras na nakatatak sa video ay mula sa gabi, kung kailan nangyari ang break-in. Nagsimula ang video sa katahimikan. Walang tao. Pagkatapos, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Marikit. Walang takot, walang pag-aalala. Ang kaniyang mga kilos ay kalmado at kalkulado. Nakita ni Sinag sa malinaw na HD video ang bawat galaw nito. Ang pagbukas niya sa bintana, ang pagbagsak niya sa mga laruan, ang lahat ay planado. Pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga niya. Kinuha ni Marikit ang isang bagay mula sa kaniyang bulsa, isang ballpen. At gamit ang dulo nito, walang pag-aalinlangan niyang ginuhitan ng sariling braso. Ang kaniyang pagsimangot sa sakit ay hindi pagsimangot ng isang biktima, kundi ng isang taong nagsasakripisyo para sa isang masamang plano. Kasunod na pumasok si Lino. "Okay na ba?" tanong nito. "Halos," sagot ni Marikit. Inilabas nito ang hair clip ni Laya at maingat na inilagay sa ilalim ng kuna. "Ngayon, okay na." At pagkatapos, narinig ni Sinag ang usapan. Isang usapang tila isang punyal na paulit-ulit na isinaksak sa kanyang likod. "Ang galing mo talagang umarte, mahal," puri ni Lino. "Siguradong maniniwala na naman sa'yo ang tangang, si Sinag." "Siyempre," mayabang na sagot ni Marikit. "Si Sinag, madali lang yan paikutan. Ipakita mo lang ang luha at kaunting dugo, luluhod na yan sa paanan mo." Hindi niya alam, habang abala siya sa pagiging bayani, tayo naman ay abala sa pag-ubos ng pera niya. Nagtawanan sila. Isang tawang puno ng panunuya. Isang tawang nagpaguho sa buong mundo ni Sinag Velasco. Hindi niya namalayan na nabitawan na pala niya ang hawak niyang tasa ng kape. Nagkalat ang mainit na likido sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Tinapos niya ang video. Pagkatapos ay pinanood ulit at ulit at ulit. Bawat panonood ay isang sampal ng katotohanan, isang sampal mula sa kaniyang sariling katangahan. Ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng halos sambahinin niya, ang ina ng kaniyang anak, lahat ay isang malaking kasinungalingan. At si Laya, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kaniyang isip, hindi na bilang isang akusasyon, kundi bilang isang hiyaw ng inosenteng taong kaniyang sinira. Naalala niya ang bawat pakiusap nito, ang bawat luha. Lahat ay totoo. At siya, dahil sa kaniyang pagiging bulag sa karangyaan at ganda, ay hindi ito nakita. Isang matinding galit ang pumalit sa kaniyang pagkagulat. Isang galit na hindi nakatutok kay Marikit o kay Lino. Isang galit na nakatutok sa kaniyang sarili. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao? Nakatayo siya. Ang mga kamay ay naging kamao. Ang kaniyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay naging isang rumaragasang bagyo ng pagsisisi at galit. Naalala niya ang USB na ibinigay sa kanya. Itinapon niya ito sa isang drawer matapos siyang makumbinsi ni Marikit. Kinalkal niya ito at muling isinaksak sa laptop. Pinakinggan niya ang lahat. Ang plano sa kidnapping, ang pag-uusap tungkol sa aksidente, ang mga financial fraud. Lahat ng kailangan niya para idiin ang mga taong nagtaksil sa kanya ay inasa kamay na niya. Ngunit bago ang lahat, may isang bagay siyang kailangang ituwid. Isang malaking pagkakamali. Biglang bumukas ang pinto ng closet. Pumasok si Marikit. May dalang isang tray ng merienda. Ang ngiti ay kasing tamis ng lason. "Mahal, naghanda ako ng merienda para sa'yo. Sigurado akong pagod ka na," sabi nito. Dahan-dahang lumingon si Sinag. Isinara niya ang laptop.
Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Tinitigan niya si Marikit. Isang tingin na hindi pa nito nakikita dati. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng isang bagay na mas malala pa sa galit, ang katotohanan. Kailangan nating mag-usap, Marikit. Ang unang hakbang na ginawa ni Sinag ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malamig at kalkuladong paghihiganti. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinawagan ang hepe ng pulisya. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Chief, may malaki akong pagkakamali. Simula niya. Kailangan kong bawiin ang reklamo laban kay Laya Makisig. Palayain niyo siya. Agad-agad. Mayroon akong bagong ebidensya na magpapatunay na siya ang biktima, hindi ang salarin. Walang tanong na sumunod ang hepe. Ang pangalan ng mga Velasco ay may sapat na bigat para galawin ang anumang bundok. Sa loob ng presinto, si Laya ay nakaupo sa isang malamig na semento, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. 2 araw na siyang walang matinong tulog o kain. Ang pag-asa ay tuluyan ng umalis sa kanyang sistema. Hinihintay na lang niya ang kanyang sentensya. Kaya naman, nang tawagin ng isang pulis ang kanyang pangalan, inakala niyang iyon na. Laya Makisig, malaya ka na. Sabi ng pulis. Napaangat siya ng tingin, hindi makapaniwala. Ano po? Binawi na ni Mr. Velasco ang reklamo. May naghihintay sa'yo sa labas. Nanginginig siyang tumayo. Sa bawat hakbang palabas ng selda, tila isang panaginip ang lahat. Nang makita niya ang liwanag ng araw, ang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Mang Isko. Hija, sabi nito, habang mabilis siyang niyakap. Salamat sa Diyos. Ligtas ka na. Hindi makapagsalita si Laya. Ang kaniyang pagkalito ay mas matindi pa sa kaniyang kaligayahan. Bakit? Anong nangyari? Si Don Sinag. Nalaman na niya ang totoo. Paliwanag ni Mang Isko. Tumawag siya sa akin, nag-sorry. Sinabi niyang may kailangan siyang ayusin. Halika na. Iuuwi na kita. Samantala, sa Hacienda del Sol, ang entablado ay inihahanda na. Hindi nagpahalata si Sinag. Kinumbinsi niya si Marikit na magpatawag ng isang emergency family meeting kasama ang kanilang mga abogado. Sa dahilan na kailangan nilang pag-usapan ang legal actions laban kay Laya. Isang perpektong pain. Dumating si Marikit sa silid-aklatan. Ang muka ay puno ng tagumpay. Kasama niya si Lino, na nakatayo sa likod niya na parang isang tapat na aso. Ang mga abogado ay naroon na rin, naghihintay. Salamat sa pagdating ninyong lahat, simula ni Sinag. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumayo siya sa harap ng malaking TV screen na nakakabit sa dingding. Bago tayo magsimula, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo. Isang bagay na makakatulong sa ating kaso. Nagkatinginan si Marikit at Lino. May ngiti ng pananabik sa kanilang mga labi. Ito na ang katapusan ni Laya. Ngunit hindi isang dokumento ang lumabas sa screen. Ang lumabas ay ang video. Ang video mula sa spy pen. Nagsimula ito. At ang ngiti sa mukha ni Marikit ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamumutla. Ang kumpiyansa sa mukha ni Lino ay naging purong takot. Nakita nila ang kanilang mga sarili sa screen. Ang pag-setup sa kwarto, ang pagsugat ni Marikit sa sariling braso, ang paglagay ng hair clip, at pagkatapos ay ang kanilang pag-uusap. Ang galing mo talagang umarte. Mahal, sigurado akong maniniwala na naman sa'yo ang tangang sisinag. Ang boses ni Lino ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang salitang tanga ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Sinag, ngunit hindi siya kumibo. Ang kaniyang mga mata ay nakatutok lamang sa 2 taong na ngayon ay parang mga estatwang hindi makagalaw. Nang matapos ang video, walang nagsalita. Ang mga abogado ay nakatingin sa sahig, hindi alam ang sasabihin.
Hindi lang yan. Malamig na sabi ni Sinag. Pinindot niya ang isang button sa remote. Ang sumunod na lumabas ay hindi na video, kundi audio. Ang mga recording mula sa USB ni Laya. Ang plano sa istasyon ng tren. Ang planong aksidente. Ang usapan tungkol sa paghihiganti ng pamilya Soliman. Ang pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya. Bawat recording ay isang pako sa kanilang kabaong. Nang matapos ang lahat, bumaling si Sinag kay Marikit. Ang katahimikan sa kaniyang muka ay nawala na, napalitan ng isang galit na nag-aalab. Tapos ka na bang umarte, Marikit? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. O mayroon ka pa bang ibang kasinungalingan na gustong sabihin? Hindi makasagot si Marikit. Ang kaniyang utak ay blanko. Ang kaniyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At ikaw, Lino, bumaling si Sinag sa sekretaryo. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang tinuring kong kapatid, ganito pala ang isinukli mo. Sir, patawarin niyo po ako. Nautal na sabi ni Lino, handa nang lumuhod. Ngunit huli na ang lahat. Sa hudyat ni Sinag, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Marikit Soliman, Lino Ramos, sabi ng isang pulis. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder, fraud at perjury. May karapatan kayong manahimik. Doon na bumagsak ang lahat ng kontrol ni Marikit. Nagwala siya. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Sinag. Mahal, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Huwag mong gawin to. Ngunit ang mga mata ni Sinag ay sarado na para sa kanya. Hulihin niyo na sila. Utos niya sa mga pulis. Habang kinakaladkad ang dalawa palabas, ang mga sigaw at pagmamakaawa nila ay unti-unting humina. Isinara ng mga pulis ang pinto at muli, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na itong malinis na katahimikan. Isang katahimikang naghuhugas ng lahat ng dumi at kasinungalingan. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng silid. Mag-isa, ang hustisya ay naibigay na. Ang mga traidor ay magbabayad na. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malaking butas sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa kuna ni Araw na nakikita niya mula sa bintana. Ang kanyang anak ay ligtas na. Ngunit paano naman siya? Paano niya aayusin ang pinsalang idinulot ng kanyang katangahan? Paano niya haharapin ang babaeng winasak niya ang buhay dahil sa kanyang pagkabulag? Ang paghaharap ay tapos na. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang laban para sa kapatawaran. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa iskandalo ng mga Velasco at Soliman ay kumalat na parang apoy. Naging paboritong usap-usapan sa matataas na lipunan. Ngunit sa maliit na baryo kung saan pansamantalang tumutuloy si Laya kasama si Mang Isko, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin. Sinubukan niyang bumalik sa normal. Tumutulong siya sa hardin, nagluluto, naglalaba. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kaniyang maliit na silid, bumabalik ang lahat. Ang takot, ang kahihiyan, ang sakit. Ang mga sugat ay naroon pa rin, malalim at mahapdi. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, isang pamilyar na itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Mang Isko. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Alam niya kung kanino ang sasakyang yon. Lumabas mula rito si Sinag Velasco. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Wala na ang ere ng arogansya sa kaniyang tindig. Ang naroon na lamang ay ang bigat ng pagsisisi. Dala-dala niya sa kaniyang mga bisig ang natutulog na si Baby Araw. Napatigil si Laya sa pagdidilig. Ang kaniyang unang reaksyon ay takot. Ngunit nang makita niya ang sanggol, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin.
ang pagmamahal. Naglakad si Sinag papalapit. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa harap ni Laya. Ilang talampakan ng pagitan. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Nakita ni Laya sa mga mata ni Sinag ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang hiya. Laya. Sa wakas ay basag ang boses nitong sabi. Ang simpleng pagbigkas sa kaniyang pangalan ay tila naglalaman ng lahat ng salitang hindi nito masabi. Hindi sumagot si Laya. Naghintay lang siya. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Sinag, ang tingin ay nakatutok sa lupa. Walang anumang salita ang makakapagbura sa sakit na idinulot ko sa'yo. Sinira ko ang pangalan mo. Winasak ko ang tiwala mo. Hinusgahan kita ng walang basihan. Bulag ako, Laya. Naging bulag ako sa kinangnang kasinungalingan at binging-bingi sa sigaw ng katotohanan. Inangat niya ang kaniyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Laya. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik sa trabaho. Hindi ako naparito para hilingin na kalimutan mo ang lahat. Naparito ako para sabihing, patawarin mo ako. Ang huling mga salita ay binitawan niya ng may buong bigat at katapatan. Walang pagmamataas. Tanging purong pagsisisi, tumingin si Laya kay Baby Araw. Ang anghel na naging dahilan ng lahat. Gumalaw ito sa pagkakatulog. Ang mga munting labi ay bumuka. Sa sandaling iyon, alam ni Laya na ang galit sa kanyang puso ay hindi na kasing tindi ng dati. Tinatawad na kita, Sir Sinag, mahinang sagot niya. At sa pagsabi niya noon, isang malaking tinik ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Para sa sarili ko at para sa kanya. Itinuro niya ang bata. Isang nangiti ng pasasalamat, kahit na malungkot, ang sumilay sa labi ni Sinag. May isa pa akong hihilingin, Lea. Hindi para sa akin, kundi para kay Araw. Huminga siya ng malalim. Gusto kong maging legal guardian kanya. Kasama ko. Gusto kong magkaroon siya ng isang taong magpoprotekta sa kanya na may busilak na puso. Isang taong ipaglalaban siya kahit anong mangyari. At ikaw lang ang taong yun, Laya. Hindi bilang katulong. Hindi bilang yaya. Kundi bilang isang pamilya. Nagulat si Laya sa alok. Ito ay higit pa sa kaniyang inaasahan. Pero sir, Sinag, pagtatama nito. Tawagin mo akong Sinag. Lumapit ito ng isang hakbang. Alam kong malaki ang hinihiling ko, pero kailangan ka ng anak ko. At kailangan din kita. Kailangan ko ng isang taong magpapaalala sa akin araw-araw kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan at tapang. Nagising si Araw. At nang makita nito si Laya, isang napakatamis na ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Ang mga braso ay nakaunat na tila ba gusto nitong magpakarga. Iyon na ang sagot. Kinuha ni Laya si Araw mula sa mga bisig ni Sinag. Ang pamilyar na bigat, ang pamilyar na amoy. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kaniyang munting araw, ang kaniyang liwanag. Tumingin siya kay Sinag at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Sige, sabi niya, para kay Araw. Ang pagtatapos ng kanilang kwento ay hindi isang biglaang pag-iibigan. Walang mga halik o matatamis na pangako. Ang pagtatapos nila ay isang simula. Isang simula ng paghilom. Isang simula ng pagbuo ng tiwala. Isang simula ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng sakripisyo, kapatawaran, at isang pag-ibig na isinilang mula sa pinakamadilim na pagsubok. Habang papalubog ang araw, nakatayo silang tatlo sa hardin ni Mang Isko. Si Laya, karga si Araw, at si Sinag nakatayo sa tabi nila. Hindi bilang isang amo
amo, kundi bilang isang taong natutong tumingin, hindi sa kung ano ang nasa labas, kundi sa kung ano ang nasa loob. Magkasama, sabay-sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bagong umaga na darating, isang bagong simula sa Hacienda del Sol. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o katayuan sa buhay, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at sa busilak ng kanyang puso. Ipinakita sa atin ni Laya na ang katapangan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot, kundi ang pagpiling gawin ang tama sa kabila ng takot. At ipinakita naman sa atin ni Sinag na ang tunay na lakas ay nasa pag-amin ng pagkakamali at sa pagpapakumbaba upang humingi ng tawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ng pag-ibig at pag-asa na ito. Naway mayroon kayong napulot na aral na maaari ninyong baunin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Laya at Sinag? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at opinyon. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!